napangalanan na po lahat ng tao. At umamin na po sila. Umamin na si Saldico, umamin si Romualdez. In fact, tinuturo nga nila si BBM. Lahat sila, ang kulang na nga lang. Isampa na natin yung kaso sa Sandigan Bayan. Pero anong ginagawa nila? Yung mga kaso kuno nila ay nandun pa rin sa preliminary investigation dun sa ombudsman. Wala pang ine-elevate doon sa Sandigan Bayan. Therefore, wala pang warrant of arrest, wala pang criminal trial. Ang inuuna pa nila ay yung criminal trial and arrest ng namuno ng Blue Ribbon Investigation na si Marcoleta. Hindi po pwede yun. Ngayon po, sa ginagawa nilang state witness, yung mga dapat na ginagawang primary accused doon sa mga criminal cases ng plunder at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kapag sinabi mo pong state witness, ibig sabihin, umaamin ka na siya ay nagkasala. At kapag sinasabi mo rin na state witness, hindi siya yung pinaka nagkasala. So kapag inamin mo na si Secretary Bonoan ay state witness at nagkasala, so sino ang mas nagkasala sa kanya? Na dapat niyang ituro. Wala ka namang in-identify. Si Saldico ba? Si Romualdez ba? O si BBM? Pero kapag, and another, kapag dineklara mo ang isang witness na state witness, ang magdedeklara niyan is yung criminal trial court. O nasaan yung kaso mo ngayon in which magi state witness si Bonoan? Sino ang primary accused mo doon? Wala naman. Ibig sabihin, pambobola lang yung ginagawa nilang state witness kasi wala namang formal declaration na may state witness kasi nga wala namang formal na criminal case laban sa isang mas guilty na tao kaysa kay Bonoan. Alright po? So lahat po ng ginagawa nila ay pagbaliktad. Kahit ano pang paikot-ikot ang gawin nila at eksplanasyon, hindi mo naman may tatanggi na lahat ng taong bayan po, malinaw ang pagtingin nila sa trato ng administrasyong ito dito sa investigasyon ng flood control. Lahat po ng napangalanan ay walang kaso, ginagawang state witness at napapalaya. Pero yung mga nag-iimbestiga at nagsasalita at nais lamang ilabas ang katotohanan, sila po ang kinakasuhan at ipapakulong. Hindi po pwede na makulong ang ating leader na si Senator Marcoleta. Ayan po. Grabe mga kababayan. Kahit sa Canada ay dinumog at pinagpiestahan po ang basura nating Pangulo. Dinumog po siya ay para hindi pasalamatan at magpa-selfie. Iba po ang nangyari. Kabaligtaran po ang nangyari mga kababayan. Hindi pinalagpas ng mga Pinoy doon ang kawawalang hiyaan ng Pangulo ng Pilipinas. Sa madaling salita ay galit na rin ang mga Pinoy na naninirahan sa Canada. Nagrally kasi sila roon at ang sinisigaw ay, "We shame on you, Marcos." Ibig sabihin, kinahihiya siya. Pinagsisigawan na nakakahiya at ikinahihiya siya ng mga Pinoy doon. Buong mundo na ang galit na kung saan ang mga Pinoy sa iba't ibang bansa ay nakapag-monitor sa bawat balita at kabalastugan ng administrasyong ito. Diba? Malamang at sa malamang ay pati mga banyaga ay nababalitaan na nila ang kabalastugan sa Pilipinas. Imagine, pumunta ka ng Canada tapos ikahihiya ka ng mga kapwa mo Pinoy. Ikinahihiya ka ng mga constituent mong mga Pinoy. Mga kababayan mong Pinoy, kinahihiya ka. Manhid, di ba? Manhid lang. Manhid lang talaga. Masyado na kasing nakakadiri at nakakasuka ang gobyernong ito. Walang tigil ang gulo na nangyayari sa ating bansa na sinamahan pa ng panggigipit sa mga senador na halatang halata naman gusto nilang pasukin at kupupin ang Senado para maging tuta at para maging Tito Soto nila. Diba? Na hindi nila kumbaga, syempre, wala nang galing at maayos na serbisyo. Kaya heto ang nangyayari kahit sa buong mundo hindi siya mapatawad ng mga Pinoy doon at mga OFW. Malamang at sa malamang, galit na rin ang mga OFW sa buong mundo. Diba? Kahit saan naman sa buong mundo, kahit saan ba may bansa ay may mga Pinoy. Hindi naman natin mapapatawad yung mga yan. Hindi naman natin, kumbaga iyan yung mga natin, mga bagong bayani. Iyan yung kinukubra ng mga pera ng taong ng gobyerno. Yung mga kinikita ng OFW, dollar, diba? Dollar, euro. Ang laki nang nakukubra ng gobyerno dyan. Diba? Grabe kasi sa kagarapalan Kaya heto, panoorin po natin kung paano niya bastusin at talikuran ang nagtatanong sa kanya. May nagtanong po kasi sa kanya. Parang ang nangyari, biglaang pagtatanong. Diba? Kaya ito po, panoorin po muna natin ang buong video ito. Yan.
ongoing rally in EDSA? Yeah, tinatanong How na po concerned siya are dyan. you with the ongoing rally in EDSA? What do you make Pero out of their nangyayari sa motivation EDSA nun. behind the rally? Well, anyone can hold a rally, and so he held a rally. So, Malakas ang loob ko. ano na nangyayari? Balubaluktot at sali-saliwa na yung pagsasabi, di ba? Talagang ano na, yung epekto ng ng maliwasang na espiritu, di ba? Yung epekto ng espiritu nawawala na po. Kaya bumabalubaluktot na ang pagsasalita. Sa madaling salita, paubos na ang espiritu ng kalangitan, di ba? Wala na, yari na. Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern, somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayun, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga iglesia o kung sino man na mapunta doon na mamulo. So let's just keep everything stable and peaceful. So far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. And sir, and your reaction to their allegation that tatanong pa. that your administration has Ayan ha, nagtatanong pa. Tingnan been nyo. having a selective kind of justice daw po. Wala na. Wala na. Thank you, sir. O sige. Diba? Baluktot, diba? Hindi hinarap. At ang nasaklap pa nito, biglang talikod. Hindi man lang sinagot, diba? O di, kung totoong wala kang kinalaman, sagutin mo. Dapat diretso, diba? O ano nangyari? Tumalikod na lang, diba? Ito po, panoorin pa rin po natin ang nangyari sa Canada, kung saan nagrally po ang ating mga kapwa Pinoy, ang mga OFW sa Canada, na kung saan ang mga bagong bayani, na yung mga pera at kinikita nila ay kinukubra ng gobyernong ito. Ayan o, Marcos Layas nakalagay. Diba? Ayan o, Marcos Layas. O ano na? Talagang ano eh. Garapanan kasi ang pinaggagawa. Kawalang hiyaan. Grabe. Layas. Marcos Layas. Diba? Marcos Layas. Ayan, palabas siya ng Jollibee. Yan po ang nangyari sa labasan. Palabas siya dyan. Sa bagay, gwardyado eh. Oh. Ayan, gwardyado siya dyan. Eh. Pero talagang nagsisigaw na. Shame on you. Marcos, shame on you ang nakalagay. Ayan, pinagsisigawan siya dyan. Pero hindi yun, no? Manhid lang talaga. Manhid na manhid po talaga. Grabe. Pag ng selective justice, hindi po pwede. Na yung lead Kasi po yung mga, yung mga naninirahan sa Canada, ay hindi lang po sila diyan naninirahan sa Canada, kundi meron po silang mga kamag-anak, meron po silang mga pinapaaral, meron po silang binubuhay na nakatira dito sa Pilipinas. Imagine yung pera nila na ipinapadala nila sa Pilipinas, ang taas-taas ng bilihin. Kaya nararamdaman din nila kung gaano kabilis ang gastos dito sa Pilipinas, yung mga pinapadala nila na gaano rin kabilis maubos dahil nga sa sobrang mahal ng bilihin, di ba? Sobrang mahal ng tuition, sobrang mahal ng gasolina, at syempre, hindi naman nagtataas ang pamasahe. Pero yung bilihin at kuryente, nararamdaman siguro ng mga OFW na mabilis maubos ang pinapadala nilang pera at nababalitaan pa nila. Syempre, sa pamamagitan ng social media.
Kaya, namomonitor nila at alam na alam nila ang kabalastugan at nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kaya yung pera na pinapadala nila, nawawaldas. Ganun po ang nangyayari. Hindi lang sa bagay, hindi nawawaldas. Pagpalagay na natin nakakapunta sa mga kamag-anak nila, pero ramdam. Ramdam na ramdam kung gaano kabilis maubos ang pera nila na pinapadala nila. Di ba? Sinasabi yan, syempre, sasabihin niya ng mga kamag-anak, eto, masyado nang malaki ang presyo ng kuryente. Masyado na ring mahal ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Malamang at sa malamang nalalaman yan ng mga OFW sa buong mundo at yung mga nagtatrabaho sa buong mundo na ganyan na ang sitwasyon sa Pilipinas. Di ba? Kaya ito, panoorin po natin ang video ito. Leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala ay siya pa ang ikukulong, habang yung mga natagpuang Tama, nagkasala di ba? at umamin ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko po ay Oo. Attorney Harold Crispin. Para sa akin, oo. Talagang solid na yes. Ganyan na kabalastugan na nangyayari dito sa ating Pilipinas. Kumbaga, papaliwanag lang talaga nito ni Atty. Respicio. Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. magandang hapon, Kaya boys. si Atty. Opo, anong Respicio. masasabi ninyo na mula doon sa EDSA People Power Monument, ngayon nilipat dito sa Kasi galit na rin to si Atty. Respicio sa nangyayari talaga. Liwasang Bonifacio matapos ng kinansilaw, binawi yung permit. Okay lang yan, basta malaya tayo makapagsalita. Ngayon po, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio para ipahayag ang aking suporta para kay Senator Marcoleta dahil hindi pwede na hindi pantay ang kanilang pagpapatupad ng batas. Ayon po sa batas, ang dapat nakukulong ay yung mga nagnanakaw. Si Senator Marcoleta po, hindi po siya yung nagnakaw. Siya yung nakahuli, siya yung nakabuko ng mga nagnakaw. Pero siya po yung gusto nilang ipakulong ngayon. Hindi po pwedeng balikwasin nila ang pagpapatupad ng batas. Opo. Balikwas na po eh. Yung kaso fabricated eh. Diba? Kumbaga inimbento lang ng ombudsman ang ginagawa nilang kaso na ibinabato kay Senador Rodante Marcoleta. Yan po ang talagang inaangal ng INC at yan po ang kinagagalit ng taong bayan. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago po siya umalis papuntang Canada na hindi po siya nag-aalala sa INC na tuwing nagsasagawa po ng rally dahil alam niyang hindi magkakaroon ng gulo. Sa inyong pananaw, paningin na attorney, kung merong iba pang ipinaglalaban o ipapanawagan nga bukod nga doon sa pagsuporta kay Senator Marcoleta, pinapayagan ho ba ng INC kahit ang ibang grupo ay iba po ang kanilang sinisigaw bukod po doon sa paghahayag ng kanilang suporta kay Senator Marcoleta? Tama po kayo. Ang slogan po ng rally na ito ay We Are One. Hindi ibig sabihin na INC lamang ang kasali. Kasama po lahat. Welcome po ang lahat at welcome po ang lahat ng mensahe dahil iisa lang naman po ang damdamin ng bawat Pilipino. At yun ay Di ba? Ibig sabihin, welcome po lahat ng religion. Isang tabi na po ang religion at ang kailangan po natin ay we are one. At kumbaga ipagsigawan natin na galit na tayo sa corruption ng gobyernong ito. itigil na ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po mali na magsalita laban sa korupsyon. Hindi po mali na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa korupsyon. Hindi po mali na ilabas ang katotohanan. Hindi po mali na manawagan na maipakulong ang lahat ng mga nagkasala. Wala pong mali doon at yun po ang gustong marinig ng lahat ng taong bayan. Iisa po ang ating boses sa lahat po ng mga Pilipino na nagsishare ng mensaheng iyon. Welcome na welcome po para pumunta sa Liwasang Bonifacio at iparinig natin kay BBM ang mensaheng iyon na huwag ipitin ang pagpapalabas ng katotohanan tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Opo, marami sa mga nagprotesta noon ang kinasuhan, inaresto dahil nga daw sa kanilang mga inihayag laban nga sa administrasyon, particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. May kasong inciting to sedition, may kasong itinuturing sila mga destabilizers din. Attorney, saan ba lulugar? Paano ba dapat balansehin ng taong bayan ang kanilang pagpapahayag? Dapat ba may limitation? Paano ba para sa kaalaman ng lahat?
Huwag po tayong matakot dito sa administrasyong ito dahil nangiipit lamang sila. Ako po mismo ay may kaso na inciting to rebellion, inciting to sedition. Pero mali po ang kaso na ipinataw nila sa akin, ganoon din sa kaso na ipinataw nila kay Senator Marcoleta, ganoon din kay Leon Lebiste, ganoon din kay Kiko Barsaga. Lahat po ng mga kaso na iyon ay unmeritorious dahil po malinaw ang nasa saligang batas. Malaya po tayong magsalita at i-criticize Oo, ang ating tama. gobyerno kapag ninanakaw na nila ang Demokrasya, ating pera. Ang limitasyon lang po ng Revised Penal Code pagdating sa inciting ay huwag kang manawagan na saktan natin yung mga tauhan ng gobyerno. Huwag kang manawagan na sabihin mo sa taong bayan na hindi na sila sumunod sa batas. Hindi naman po yun ang pinananawagan namin. Ang pinananawagan namin ay itigil ang korupsyon sa Pilipinas, ipagpatuloy ang investigasyon tungkol sa korupsyon, ipakulong at sampahan ng kaso ang mga natagpuang nagkasala at huwag nating pigilan na ilabas ang katotohanan. Kung ang ibig sabihin yan ay dapat managot sila Zaldico, sila Romualdez, sila BBM, dahil siya naman ang in-charge doon sa executive. Sabi nga ni Romualdez, ayun ay consequence ng aming mga pahayag at wala pong illegal doon dahil pwede nating i-criticize ang ating gobyerno kapag hindi tama ang kanilang ginagawa. Kahit nga manawagan tayo na mag-resign si BBM, na nagkamali si Boying Remulla, na nagkamali si John Vic Remulla, na mali ang ginagawa ni Matibag ay hindi po yun illegal dahil kalayaan po natin na magsalita at lumaban sa korupsyon dito sa ating bansa at huwag nating payagan na magpatuloy sila sa kanilang mga maling gawain. Opo, at hindi naman po ipinagbabawal ng pamunuan ng INC yung mga ganung mga pahayag so far sa inyo pong pakikipag-coordinate. Oh, bawal na ngayon. Kumbaga dun sa pinagbabawal magmura di ba? Nung nasa stage, kumbaga nung tumayo nga at nagsalita nga si Senador Robin Padilla, sinabi niya nga rin dun sa harap ng maraming tao na bawal talaga magmura. Sa stage na yun. Doon po sa pamunuan na itong organizers ng rally dyan po sa Liwasang Bonifacio. Wala pong mga ganong pagbabawal. Opo. At attorney, ngayon nga ay nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang itong pagtitipon ay isinasagawa dito sa Liwasang Bonifacio. Ano naman Talagang po ang inyong natuloy. masasabi? Yan nga Oh well, Yung good luck, sir. resulta, di ba? Yung kaninang video, yun ang naging resulta sa pagpunta niya sa Canada. Di ba? And keep us safe dito sa aming pagrarally ngayon. Sana po ay gawin ninyo ng maayos ang inyong trabaho. Kung sino po sana ang natagpuan na nagkasala, sila po sana ang makasuhan. Hindi po kami na nag-voice out lamang ng aming criticism laban sa iyo. Dahil hindi mo po maitatanggi ang iyong accountability, Mr. BBM, Mr. President. Kayo po ang itinuturo ni Romualdez, kayo po ang tinuturo ni Zaldico, umamin na po yung dalawa. Bakit po lahat kayo ay hindi napapanagot? Bakit po ang inuutos ninyo ay ipakulong pa ang aming pinuno na siyang Kaya nga. nangunguna? Sa ngayon, sila ang namumuno at hindi mapapanagot. Sana, pagdating ng panahon, ay dumating ang takdang panahon na kung saan ay huhusgahan ng nanggaling sa taas ng Diyos, di ba? Na mahusgahan ang sino man ang may mga pagkakasala sa darating na panahon. Pagbayaran nila dapat ito. Sa investigasyon laban sa korupsyon, mali po ang inyong ginagawa. But at any rate, sir, pabayaan nyo kaming mag-rally dito. Karapatan po namin yan. Watch na lang po kayo. Karapatan. Attorney, bago ko ipasa Opo. kay Partner Admar, may pahayag ang Ombudsman Boying Remulla na tuloy ang paghahain po ng kaso laban po kay Senador Marcoleta sa kabilangan nitong mga pagtitipon, mga rallying ginagawa simula pa doon sa EDSA People Park. Talagang matutuloy. Plano na nila yan. Noon pa eh. Talagang plano na. Kahit yung kapwa senador ni Senador Marcoleta kasabwat sa pagpaplano sa gagawin nila kay Marcoleta. Yung mga majority ngayon na mga senador na yan, kasabwat yung mga yan. Power Monument. Sila At din sabi yan. pa ng ilan, palpak daw. Hindi daw nagtagumpay dahil itutuloy na nga ng Ombudsman na itong kaso laban sa Senador. Dituloy din po kami sa aming pagrarally at personally po hindi po ako papayag na maaresto si Senator Marcoleta at alam ko po na maraming Pilipino, hindi lamang ang iglesia, na ang damdamin ay hindi nila kayang atimin ang ganitong pagbabaliwala ng ating batas, ang ganilang pagpapatupad ng selective justice. Hindi po pwede na yung leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala, ay siya pa ang ikukulong. Habang yung mga natagpuang nagkasala at umamin ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko po ay oo. At yan po ay sapat na dahilan para ako ay manatili dyan sa Liwasang Bonifacio at hindi ako titigil hanggat Grabe ang kabalakputan. hindi sila magbago Diba? ng kanilang posisyon patungkol sa kanilang pagpapatupad at pag-aresto kay Senator Marcoleta. At alam ko po marami dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon. Ganun ang damdamin. Hindi po talaga kami papayag na arestohin ang aming leader. Dito lang po kami. Tingnan po natin kung saan makakarating ang aming aktibidad.
Attorney, magandang hapon, si Admar po ito. Ginigiit ng mga kalahok nga dyan sa rally, mula People Power Monument hanggang dyan po sa Liwasa, na mayroong selective justice. Dinay ito ng Pangulo bago pa siya pumunta sa Canada. Totoo naman, 'di ba? Selective justice. Talagang yung mga kasakatauhan nga ni Villanueva at ni Chesco Escudero nasa sila ngayon? Nandiyan pa rin sa Senado. Oh, 'di ba? 'Yun, mabigat yung mga akusasyong 'yun. Kaya nga bumaliktad yung mga 'yan Dahil totoo na ang inaakuso sa kanila ng gobyerno. Kaya bumaliktad. 'Yun ang panakot ng gobyerno. Si Senador Rodante Marcoleta, natakot ba nila? Hindi nila matakot-takot Ngayon, ginagawa nila ng sarili nilang kaso. Ginagawa nila ng fabricated na kaso na talagang pang-iimbento lang ang ginagawa. Na talaga namang ginagawa nila ngayon. 'Di ba? Meron po bang pananagutan kung mapapatunayan nga o paano mapapatunayan itong selective justice po, attorney, dahil yan. ang naririnig natin na weaponize na rin Darating din ang yung panahon. iba't ibang mga branch of government natin pagdating sa mga kritiko ng administrasyon. Ang selective justice implementation po ay malaking pananagutan po yan sa batas. Ang Naku, isinumpa yan. pong tungkulin ng ating Pangulo ay to execute Grabe. all the laws of the Philippines Marami at kasama po marami dyan nang ang naben. pag-prosecute ng lahat ng nagkakasala. At implicit po dyan ay dapat pabayaan niyang magkaroon ng investigasyon tungkol sa korupsyon dito sa Pilipinas. Kaso nga lang kung ang inuutos niya sa kanyang departamento ay pakawalan ang mga nagkasala, itinatanggi niya ang kanyang responsibilidad na sila ay kasuhan at ipakulong. Pagkus ang kanyang ipinapakulong ay yung mga taong kumokontra sa kanya, ang mga nagsasalita laban sa kanya. Yan po ay malinaw na pagbaliktad sa kanyang tungkulin na ipatupad ang lahat ng batas dito sa ating bansa. Dapat po siyang managot. Wala na talagang Opo. Dito naman po sa issue po ng flood control, nabanggit mo na nga na si dating Secretary Bonoan ay magiging state Star witness. Nagtutugma po ba ito sa tingin niyo po sa mga investigasyon po na ginawa pa mula noon hanggang sa Hindi. panig ni Senador Rodante Marcoleta hanggang sa iba Hindi. pang mga investigasyon, or mahahalata na talagang may plano sila na may pagtakpan sa pamamagitan nitong kay Secretary Bonoan? Oo. Halata ko na merong pinaghahalata Halata. na tao. Simula po nung umpisa na nagkaroon ng flood control investigation, napangalanan na po lahat ng tao. At umamin na po Oo. sila. Umamin na si Saldico, umamin si Romualdez. In fact, tinuturo nga nila si BBM. Lahat sila ang kulang ng alhang. Isampan na natin yung kaso sa Sandigan Bayan. Pero anong ginagawa nila? Yung mga kaso kuno nila ay nandun pa rin sa preliminary investigation doon sa ombudsman. Wala pang ine-elevate doon sa Sandigan Bayan. Therefore, wala pang warrant of arrest. Wala pang criminal trial. Ang inuuna pa nila ay yung criminal trial and arrest ng namuno ng Blue Ribbon Investigation na si Marcoleta. Hindi po pwede yun. Ngayon po, sa ginagawa nilang state witness, yung mga dapat na ginagawang primary accused doon sa mga criminal cases ng plunder at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kapag sinabi mo pong state witness, ibig sabihin, umaamin ka na siya ay nagkasala. At kapag So, sinasabi mo rin na diba? state witness, hindi siya yung pinaka-nagkasala. So kapag Yun, inamin mo ituturo na si talaga Secretary kung sino yung Bonoan ay state mastermind. witness at nagkasala, so sino ang mas nagkasala sa kanya na dapat niyang Yung ituro? pinakamataas sa Wala ka kanya. namang in-identify. Si Saldico ba? Si Romualdez ba? O si BBM? Pero kapag dineklara mo ang isang witness na state witness, ang magdedeklara niyan is yung criminal trial court. O nasaan yung kaso mo ngayon in which magi state witness si Bonoan? Sino ang primary accused Wala. mo doon? Wala naman. Ibig sabihin, pambobola lang yung ginagawa nilang state witness kasi wala namang formal declaration na may state witness kasi nga wala namang formal na criminal case laban sa isang mas guilty na tao kaysa kay Bonoan. Alright po? So lahat po ng ginagawa nila ay pagbaliktad. Kahit ano pang paikot-ikot ang gawin nila at eksplanasyon, hindi mo naman may tatanggi na lahat ng taong bayan po, malinaw ang pagtingin nila sa trato ng administrasyong ito dito sa investigasyon ng flood control. Lahat po ng napangalanan ay walang kaso, ginagawang state witness at napapalaya. Pero yung mga nag-iimbestiga at nagsasalita at nais lamang ilabas ang katotohanan, sila po ang kinakasuhan at ipapakulong. Hindi po pwede na makulong ang ating leader na si Senator Marcoleta. Opo, Attorney, so ibig sabihin hindi ka panipaniwala kung may halimbawa may ibubunyag si Secretary Bonoan na ang mastermind ay mas mababa pa sa kanya na ranggo. So mas mataas pa dapat sa kanya. Mas kapanipaniwala yun, Attorney. Opo, kasi po, ang ibig sabihin ng state witness, hindi siya yung most guilty. Dapat may mas guilty sa kanya. So far, sa theory ni Zaldico, sa theory ni Romualdez, at sa theory ng Blue Ribbon Investigation, at lahat ng testimonya ng relevant witnesses, hindi talaga natin may tatanggi na ito tinuturo nila executive department. Sino bang executive department? Sabi ng konstitusyon, the executive shall be only the president. Kayo kasi natin sabihin na siyang may kasalanan. Na naman talaga ang may kasalanan eh. Bakit kasi ayaw natin sabihin yun? Na naman talaga ang may kasalanan? Yun na lamang ang hinihintay natin.
Okay po. So, sige, kasuhan natin si Bonoan, kasuhan na natin si Saldico Romualdez, yung mga mas mataas sa kanila, hanggang sa presidente na po. Gawin na po natin lahat yun. Huwag na natin hintayin pa. Opo, attorney, ang pangamba dito ay kung hindi matibay, halimbawa merong kaso ng mga malalaking pangalan, pero hindi naman matibay ang pagkakagawa at mababasura lang, parang pwedeng ganun din ba yung magiging gagawin para ipalabas ko no na meron siyang Hindi, matibay na yung yung sinasabi ng 18 Marines at sasabihin pa ng 14 Marines at syempre at sasabihin pa nung 7 Marines. Matibay na yun. Doon pa lang, may papatawag na kung sino-sino yung mga involved doon. At yun, sanga-sanga na ang mga pagtatanong at sanga-sanga na rin yung mga pagsagot kung sino-sino man yung mga sanga na yan na involved sa sinasabi ng 18 Marines. Diba? Magtuturo at magtuturo na yung mga tinuturo ng mga 18 Marines at malamang at sa malamang papunta yan sa mastermind. Ganun lang yun. kasalanan pero hindi naman pulido, hindi naman solido yung pagkakagawa ng kaso? Ano pa po bang ebidensya ang kanilang hinihintay? Yun nga, Naglabas na ng may sarili statement ebidensya, si Saldico malakas at naman. Romualdez at willing silang mag-participate doon sa kaso. Naglabas ng mga expose si Lian Leviste. Ang daming mga ebidensyang lumabas doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Ang daming witness din na lumabas, yung mga bodyguard ni Saldico na 18 Marines. Ano pa po bang ebidensya ang ating hinihintay? Sa akin pong paningin ay napakalakas po ang ebidensya para Oo, mag-convict na po tayo ng mga napakalakas. totoong Sa totoo nagkasala. lang. Yan lamang po ay palusot nila para hindi nila ituloy yung kaso. Kung sa tingin nyo po ay kulang pa, bakit hindi po kayo gumagawa ng hakbang para maghanap pa ng ebidensya? At ang tanging paraan lamang yan ay paandarin po ninyo yung ipagpatuloy ninyo yung investigasyon pa rin doon sa Blue Ribbon Committee. O kaya ipagpatuloy ninyo at gawin yung public yung ginagawa ninyong investigasyon diyan sa ombudsman. O kaya i-elevate nyo na nga sa Supreme Court ay sa Sandigan Bayan dahil meron naman ng reasonable conviction ay reasonable belief na makoconvict yung mga tao dahil sufficient na yung mga ebidensya. In other words po, kapag sinasabi nila na wala pang kaso dahil baka mahina pa ang ebidensya, bago kami maniniwala sa inyo, ay pakita nyo muna na sincero kayo na aktibo kayong magkalap ng ebidensya at hindi ninyo pinapatahimik at ipinapatigil yung mga aktibong investigasyon laban sa flood control scandal, hindi nyo kinakasuhan at pinapatahimik at ipinapakulong yung mga nagsasalita laban sa flood control corruption. At sana po kami, ako, si Lian Leviste, si Kiko Barsaga, si Mike Defensor at si Senator Marcoleta, sana po ay wala kaming kaso at hindi kami in danger na makulong. Mas lalo po silang busy na magpakulong at magkaso sa kanilang kalaban kaysa buuin yung kaso, garod, para mabuo nila yung case doon sa flood control scandal na mga nagkasala. Hindi po mapaniwala tama. yun. Opo, natanong ko po yan Grabe. kasi mayroong pong puna ang ating mga kababayan kasi nung una, nung hindi pa pumapalit or naglumilipat ng posisyon si Senator Joel Villanueva sa pahayag At ng ombudsman, si kumpiyansa, Escudero. kumpiyansa, within 2 weeks daw masasampahan na ng kaso. Tapos ang pinaka-latest biglang humina kasi hindi daw sila satisfied. Yung mga ganun mga pahayag po, attorney. Ayun ang tinatawag Kabalatutan nating selective diba? justice po. Meron din po ang nangyari kay Mr. Escudero at saka kay Villanueva. Oo. Noong kapag nakikita nila na hindi sumasang-ayon sa administrasyon yung senador at sinusuportahan nila yung Blue Ribbon investigation, sila po yung kinakasuhan. Pero para ipitin sila, tatakutin sila ng kaso at ang bargaining chip nila ay hindi na namin kayo kakasuhan basta bumaliktad lang kayo at huwag kayong pumayag na ipagpatuloy yung Blue Ribbon investigation. Ang laban dito sa problema matibay kasi ang akusasyon ng gobyerno sa dalawang ito. Kala Chis Escudero at si Villanueva. Pero kung talagang malinis sila, hindi matitibag ang kredibilidad nitong dalawang to. Hindi sila matitibag sa mga desisyon nila dahil alam nilang malinis sila. Kaso, talagang may sabit. Yun. Talagang bumigay. At bumigay ang kredibilidad ng dalawang ito. Sila Chis Escudero at si Villanueva. Talagang nanghudas na ang dating. Diba? Mas hudas pa kay hudas ang dumating sa kanila. corruption. Malinaw po na ganun ang nangyari. Yan po talaga ay selective justice. Kung sino yung mga dinedeklara nila na may kasalanan dati, biglang babaliktad, hindi na daw aarestuhin. Sila yung malaya ngayon, chill na chill ang buhay. Tapos yung nanguna ng investigasyon para utang na loob natin sa kanya, sa matter of fact. Ang lahat ng alam natin ngayon dito tungkol sa flood control scandal, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin alam yung ganitong kalawak na pagnanakaw sa ating gobyerno. Siya pang ipapakulong natin. Diba? Sa matter of fact, utang na loob po sa kanya. Ang aking pagkakaalam tungkol sa korupsyon, utang na loob ng Pilipino sa kanya na nailabas ang katotohanan tungkol sa flood control scandal at korupsyon sa Pilipinas. Kaya bilang supli po, ay dapat natin siyang suportahan at huwag tayong pumayag na siya pa ang makulong. Opo, dapat. sa development na ito, may silbi pa ba o pwede pa ang muling pagbubukas ng investigasyon? Kasi si Congressman Leandro Leviste nanawagan na ulit sa Kongreso na magbukas muli ang investigasyon sa flood control. Tingin nyo dito sa Senado? Wala na. Wala nang pag-asa. Alam niyo kung bakit?
yung mga tumanggap ng maleta, yun yung magiging chairman, maniniwala kayo sa ganung sistema? 'Di ba? Unang hearing pa lang nila meron ng pagtatakip nung si Erwin Tulfo ang humawak, 'di ba? Wala lang, hindi hearing ang nangyari. Kumbaga yung mga pagtatakip at pagko-cover lang sa sarili nila. Puro mga mensahe lang pinagsasabi nila. Ito nga si Rapi Tulfo umarangkada naman ang tawag doon, yung matadero, kumbaga, yun, di ba? Yung pagiging elitista, di ba? Minata niya yung mga 18 Marines na sinabihan niya mga kargador, di ba? Yun yung uri ng may mga kaya na minamata yung mga mahihirap. Ganon ang sistema niya. Di ba? Ang alam niya lang talaga away mag-asawa at away kabit, di ba? Pwede pa ito or magiging malamya dahil sa mga pahayag na rin ng mga ngayon ay majority po, attorney? Maging malamya po yan sa Senado dahil po malalaman natin noong kampi nila ang administrasyon sa Senado, sa leadership ni Senator Ping Lacson, ilang buwan po na walang nangyari sa Blue Ribbon investigation. Napakabaho ng investigation. Nangyari. Noong sa Grabe. maikling panahon na nag-step in sila Marcoleta at Cayetano, ang daming lumabas na expose. Kaya pilit nila at minamadali nilang sila ay matanggal at bawin ulit yung majority mula sa kanila. Ngayon pong nasa kanila na yung majority, bakit naging malamig ulit yung investigasyon tungkol sa flood control scandal? Ngayon po, nakikita natin na wala tayong pag-asa na dyan sa Senado at malamang wala rin tayong pag-asa doon sa House of Representatives dahil Wala na marami rin. sa kanilang nabayaran at sa kada boto at proposisyon na ipagpatuloy at buksan ng investigasyon laban sa korupsyon ay parating na napipigilan yung mga ganong motion. Kung wala po tayong relief na makukuha sa ating legislature na siya dapat nagbabantay sa ating executive, saan po dapat tayo pupunta? Kaya yan po ang ginagawa ng mga mamamayang Pilipino ngayon. Nagpapahayag ng kanilang damdamin sa open streets dyan sa ating dyan sa Liwasang Bonifacio para iparinig sa ating executive department na hindi na po tama ang ginagawa ninyong pagtatakip sa katotohanan, sa pag-uusig sa mga nagsasabi at nag-iimbestiga ng katotohanan at sa pananatiling paglaya ng mga nagkasala sa ating batas. Opo. Attorney CJ po ulit ito, hindi ho ba makaka-apekto ang mga ganitong pagtitipon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ay, hindi po Maapekto. maka-epekto ito. As a matter of fact, si Vice President Sara Duterte ay nagbigay na rin po ng statement na sinusuportahan niya ang movement ngayon ng INC at lahat ng kanilang kasama Yun, in the tama. We Are One movement. At gusto po nila na marinig po ang boses ng taong bayan. Maganda po na nagkakaisa tayo laban sa korupsyon. Dahil po ang korupsyon ang siyang sumisira ng ating bansa. Ang siyang sumisira ng ating pagiging masigla at mayaman bilang isang bansa. Hindi po pwedeng mangyari yan. At responsibilidad po na ni Vice President Sara Duterte bilang second executive ng ating bansa na i-lead tayo morally sa tamang direksyon na dapat nating pupuntahan dahil po under the leadership ni BBM. Ano po ang nangyayari sa atin? Imbes na paunlarin niya ang ating bansa, imbes na mag-focus siya sa ating ekonomiya, bagsak na bagsak po ang ating ekonomiya, nag-focus po ang kanyang buong administrasyon na i-persecute lahat ng kumukontra sa kanya, lahat ng kumukontra doon sa flood control projects. Dapat po ang tama nating direksyon ay ilabas lahat ng katotohanan, lahat ng managot ay dapat managot, at lahat po ng nagsasalita ay dapat malaya silang ipahayag ang lahat ng kanilang damdamin. Opo, si Vice President Sara Duterte, may ideya ho ba kayo kung dadalo siya sa pagtitipong ito? Mukhang dadalo po. Hintayin lang natin yung peak. Siyempre, hintay. Dahil po, kailangan nating mag-save ng energy. Nakikita po natin na maraming araw po ang ganitong pagpapahayag, ang ganitong rally. At ako rin po mismo kailangan ko mag-step out para maligo. Dahil medyo malagkit-lagkit at maasim-asim na rin po ako kapag magtatagal ako doon masyado. Ganun din po. Tumatiming din po ako sa peak ng event para mag-deliver ng aking speech. Abangan niyo po, hindi pa po nangyari iyon. Marami pa pong araw na darating at hindi po kami aalis sa lugar na iyon. Isang Yun, bagsakan diba? po lahat ang mangyayaring rally talaga diyan sa Liwasang Bonifacio para i-rally namin ang taong bayan na gumawa na ng hakbang at sa wakas ay itigil na ang ginagawang korupsyon dito sa ating bansa. Sa tingin mo, Attorney, uli na lang, ilang araw kaya ito magtatagal ang mga pagtitipong ganito? Indefinite po dahil ang damdamin ng taong bayan na lumaban ay indefinite at willing po ang buong mamamayang Pilipino na ialay ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, pawis at dugo para po
tayo ay iligtas mula sa korupsyon dito sa ating bansa dahil hindi na po tayo pumapayag na magpatuloy ang ganitong sistema kung saan ang mga nasa makapangyarihan ay malaya na kapag nanakaw ng pera ng taong bayan at kapag dumating na ang panahon na sila ay mapanagot, sila po ay nagiging malaya at ang pinapakulong po ay yung mga nagsasalita laban sa kanila. Hindi na po tanggap ng taong bayan ang ganitong sistema. Kapag ako lang po ang masusunod at kapag sila lang po ang masusunod, indefinite po yan. Hanggat walang pipigil sa amin, nandyan po kami hanggat hindi nagbabago Darating ang at sistema ng darating din Pilipinas. talaga. Opo, attorney, siguro Diba? huling mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Mga kababayan, mga Pilipino, Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po ating pong napakinggan at ating pong narinig ang pahayag at salita ni Attorney Respicio na talaga namang malamang. Kaya eto po, no? Talagang hindi susuko ang taong bayan pagdating sa paglaban sa korupsyon. Talagang galit na ang taong bayan. Di ba? Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.